We are moving to Matthew chapter 5 na po tayo. Matthew chapter 5 verses 1 to 12, yung pong nabasa nating passage kanina sa atin pong responsive reading. Actually, ito po ay pasimula ng tinatawag na Sermon on the Mount. Ang Sermon on the Mount po ay binubuo po ng 3 chapters. Ito po yung Matthew chapter 5 hanggang sa chapter 7. It is called the Sermon on the Mount because Jesus is teaching from a mountainside. No, but actually, it's not a mountain. It's a hillside. No? It's a hillside, pero tinawag po talaga siya na Sermon on the Mount. And it was delivered along the northern coast of the Sea of Galilee. Dito po siya nagpasimula na magturo. So, Jesus' Sermon on the Mount begins with what we call the Beatitudes. Ito pong Beatitudes na to ay listahan ng mga blessings na actually 8 po sila. No? A list of 8 blessings that describe the inner character of those who are true disciples or true servants of God and the kingdom of heaven. So ito pong Sermon on the Mount na ito, napakahaba nito, pero ang pasimula niya ay yung tinatawag na Beatitudes. Why? Kasi ini-encourage niya po ang mga disciples. Kasi po sa pasimula, makikita dito yung mga pagpapala na pwedeng tanggapin ng mga disciples. And after nung Beatitudes na yon, makikita po natin na yung mga teachings po niya ay parang napakahirap tanggapin. No? Pero inumpisahan po niya sa motivation and encouragement that sa lahat ng bagay na ito, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, nandito po na nakalaan ng mga pangako ng Diyos na meron pong mga pagpapala. So the word blessed in the Beatitudes, nasa inyo na kung ipopronounce nyo na blessed or blessed. Okay? So ang salitang blessed po dito sa Beatitudes, actually ang kanya pong meaning ay galing sa Greek word na makarios, which means happy. So, kaya yung ibang translation, sinasabi nila, oh, happy is the man. Napakasaya. Okay, yun po ang translation talaga ng word na blessed. Kaya nga, di ba, pag merong nagba-birthday, sinasabi natin na blessed birthday. The same, happy birthday. No, blessed anniversary. But the word just comes from the Bible, no? Na sinasabi na pinagpala ka. Yun ang ibig pong sabihin. So, it signifies a deeper happiness. No? Alam natin na yung joy nanggagaling sa loob, yung happiness nanggagaling sa mga happenings. But itong word na to na blessed, it's deeper than merely the outward happiness, no? So, dito po sa Matthew chapter 5, ang sabi ng verse 1, when Jesus saw the crowds, he went up on the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. So, nung nakita daw ni Jesus Christ yung napakaraming crowd, ang ginawa po niya, umakyat siya sa hilltop or sa mountainside. At ang sabi po dito, umupo siya. He sat down. And he began to teach. Sino pang tinuturuan niya dito? Ang disciples. Napansin po ninyo na umakyat siya, nung nakita niya marami ang crowd, umakyat siya, umupo siya. So this was the typical position of a rabbi. Ang mga rabbi po kasi, mga teachers, hindi sila kagaya nito na nakatayo. Nakatayo ang preacher o ang teacher. Ang mga rabbis po ay umuupo. Sila po ay umuupo. At karaniwan nga, ang nakatayo ay yung mga nakikinig. Baligtad. Okay? Gusto niyo gawin ngayon? So,
Hindi naman siguro isang oras, ano? Okay. So, ganun po yung position. He sat down at yung kanyang mga disciples ay pumunta sa kanya. Na-imagine nyo po, na ang main na tinuturuan po ni Jesus Christ dito ay ang kanyang mga tagasunod. But, hindi ito nakalimit doon sa 12 disciples. Ito po ay sa lahat ng tagasunod. Kasi po naka-earn na po si Jesus Christ ng mga disciples. Those who are willing to follow Him wherever He goes, pag narinig nila na nandyan si Jesus Christ, sila po ay pupunta at sila ay makikinig ng kanya pong mga teachings. And this teaching was part of Jesus Christ intensive discipleship lesson para po sa kanila. No? Kasi habang ang mga rabbis po noong panahon ni Jesus Christ na nakasentro lang sila sa isang lugar, sa synagogue, si Jesus Christ po ang kanyang pagtuturo ay dalawang bagay, balanse. Una, tinuturuan niya sila yun pong salita mismo ng Diyos. Pangalawa, tinuturuan po niya sila paano ito gawin sa buhay nila. Application, which is sinasama po ni Jesus Christ lahat po ng kanyang mga disciples. Sinasama niya. Okay? And ito rin pong Sermon on the Mount ay it is considered the longest sermon of the Lord Jesus Christ. 107 verses. Longest. And the purpose of this is to challenge us to live a life that is motivated by the heart and not by the law. Paano natin i-compare yung 10 Commandments at yung Beatitudes? Paano natin ikukumpara? Ang 10 Commandments, 10, of course. Ang Beatitudes, 8. Okay? Yung 10 Commandments, commandment. You do it because you want to follow the law. Okay? But the Beatitudes, ito po ay motivated by the heart. The 10 Commandments are the list of things that you should not do. Napansin nyo? Thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. But the Beatitudes are a list of things that you should be or you should do. No? Kabaligtaran, yun yung pagkakaiba ng dalawang ito. No? But anyway, paano po tayo sumusunod sa Panginoon? Is it heart obedience or legalistic obedience? Maraming mga tao, di ba, lalo na yung wala pang relasyon sa Panginoon, they follow the law, the 10 Commandments. That's why they pride themselves into being a good person, quote unquote. Mabuti ako kasi hindi naman ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nagsisinungaling, di ba? That's the typical words. Those are the typical words of what do you call this? A nominal Christian or a nominal follower of the Lord Jesus Christ. Kaya kapag tinanong mo, alam mo ba kung saan ka pupunta? Either sasabihin nila, hindi ko alam, or sasabihin nila na, baka sa langit kasi mabait naman ako, hindi ako gumagawa nito, hindi ako gumagawa ng ganito. And takot na takot sila na hindi masunod yung 10 Commandments. Ganyan yung mga Pharisees. Di ba? Takot na takot sila na hindi masunod yung 10 Commandments kasi magagalit ang Diyos. Yeah. No? Ganun yung kanilang mindset that I have to do this, to do this. Kung ikaw ay isang driver, ayan, may mga drivers tayo dito. Bakit ingat na ingat kang mag-drive? Bakit ayaw mo na magkamali ka ng turn? Bakit na ayaw mo na mabilis yung speed limit mo? Bakit? Takot kang hindi ka takot ma-aksidente, di ba? Takot kang mamulta. That is legalistic obedience. You do it because you don't want to break the law. Yun eh. But if you are a driver and you have a family with you inside your car, nandun yung asawa mo, andun yung anak mo, may baby, okay?
magiging maingat ka sa pagdadrive, not because of the multa, right? But because these people na nandito sa sasakyan ay napakahalaga sa'yo. And you don't want to hurt them. That is an example of heart obedience. You do something because of love. Di ba? Bakit mo tinutulungan na maglaba, mag-washing machine, maglinis ang asawa mo? Bakit? Dahil under ka? Hindi! I believe that you are motivated by love. Nakikita mo pagod siya eh. Sino ba hindi pagod? Pagod kayo, di ba? Ang asawang lalaki nagtatrabaho, ang asawang babae nagtatrabaho din. Pagdating sa bahay, mas lugi pa nga ang babae. Di ba? Dahil tapos ka na sa trabaho mo, pagdating mo sa bahay, ikaw pa lahat. Di ba? Ngayon, sasabihin ngayon ng babae, maglinis ka, maglaba ka, magganyan ka, magganyan ka. Okay. Gagawin ng lalaki. Bakit? Takot kay misis. Takot na mag-away. Pero, kapag mahal mo ang misis mo, kahit na hindi niya sabihin, out of love. Amen. Diba? Itatapon mo yung basura. Out of love. Itatapon mo yung basura. Magluluto ka na. Sa umaga, kung ang alam mo, nagmamadali na siya, ipagtimpla mo na ng kape. Mga ganun ba? That is heart motivation. Okay? Hindi lang to sa mag-asawa, kahit naman sa mag-ina eh. Diba? Yung anak ko, dahil hindi ko yan inuutusan, anak, ganito, ganyan, pagdating ko may pagkain na. Why? Dahil takot siya na hindi ko siya bigyan ng pera, wala naman akong binibigay dyan eh. Wala! No? Yun yung difference na gusto ng Lord na mangyari sa atin. We are not under the law, but it does not mean na hindi na mahalaga yung law. Pero dapat kaya tayo sumusunod because of heart obedience, because we love God. No? We love the Lord. So what are the characteristics of the Beatitudes? Number 1, it is a package. Ito ay isang package. 8 ito, di ba? Hindi mo sasabihin na, ito, gusto ko to. Ito, susundin ko to. Ito, hindi ko kayang sundin ito. Ito. Hindi po ganon. Para kang pumupunta sa isang lugar na nag-wholesale. Okay? Kukunin mo lahat. Kahit na ayaw mo. Di ba? Di ba sa Agora, minsan gusto mo lang bumili ng isang delata, pupunta ka dun sa isa. Pero may mga pagkakataon na isa siyang bungkus na ganon, hindi mo naman pwedeng paghiwa-hiwalayin. No? The Beatitudes is like that. Hindi siya pinaghihiwa-hiwalay, hindi siya pinagpipira-piraso. It comes as a package. Buo yan. No? Kaya sinasabi ng Panginoon, you do not select what you like. So, while each Beatitude can stand on its own, they are not merely a collection of things that you should do or iniisip mo baka they are just unrelated statements. No, they are related. Kung papansinin ninyo, hindi lang siya package, kundi ito ay progressive. Progressive. Kasi pag-aaralin natin mamaya, mag-uumpisa siya, number 1 doon sa blessed are the poor in spirit. Progressive yan. No? At ang pangatlo, ito po ay binubuo ng mga pangako. Lahat ng Beatitudes ay may mga pangako na kaakibat. No? Hindi siya gumawa ng blessed. Bakit siya blessed? Kasi may reason. No? It is full of promises. So as we look at these blessings, we are going to see that this passage shows us that blessings come from at least 3 sources. May 3 source ng blessing. Una, blessings from lowliness, kababaan. Blessings from emptiness, when you empty yourself up. No? Pangalawa, blessings from righteousness. At ang pangatlo ay blessings from persecution. So, may pinagmumulan ang mga blessing na ito. No? So, punta po tayo sa una. 8 po ito. No? Una, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Again, yung translation po niya ay, oh how happy. Napakasaya ng taong mababa. No? Sabi niya, oh how happy, Makarios. Yung word na happy,
Okay? Poor does not mean material poverty. Kasi akala nung iba, oh, mapalad ang mga mahihirap. Hindi ganon. Ay, ikaw na lang ang maghirap, di ba? Sino ba naman ang ayaw na guminhawa ang buhay? Pero ang tinutukoy po kasi dito ay poor in spirit. Hindi sinasabing blessed are the poor. Ang sinasabi, blessed are the poor in spirit. So God wants us to come to Him bankrupt. Nais ng Diyos na lalapit tayo sa Kanya na poor is in spirit. Ibig sabihin, we acknowledge that we are spiritually bankrupt. That we are destitute, we are poor, we are lacking, we need Him. Yun po ang ibig sabihin ng poor in spirit. That we realize that we are nothing compared to the greatness of God. We are nothing compared to God's goodness, God's perfect attributes. Di ba? Pag sinabi natin mabuti, walang kasing buti ang Diyos. We can compare, no? And ang sabi dito, for theirs is the kingdom of heaven. So, what is the promise? If you are spiritually poor, ang sabi ng Bible, for theirs is the kingdom of heaven. Madalas nyo pong makita yung kingdom of heaven at saka kingdom of God. And sometimes they are used interchangeably, di ba? Pagkapareho ba yun? Kingdom of heaven and kingdom of God. What's the difference? Madalas si Matthew, ginagamit niya po yung salitang kingdom of heaven. Pero sa ibang mga gospels, ginagamit siya ng kingdom of God or kingdom of heaven. Ano pong pagkakaiba? Ang kingdom of heaven po ay, ang natinutukoy dito is referring to the millennial kingdom. Ito yung lugar. This is the millennial kingdom. Okay? So, I don't have time to explain all of this kasi nagkaroon tayo ng series ng Book of Revelation and I tackled about the kingdom of heaven na darating, no? And then the millennial kingdom. Because every kingdom has a king. Di ba? So, yung kingdom of heaven na tinutukoy, isang lugar in the future that we will be with the Lord Jesus Christ. Merong isang lugar na itinakda and we will enjoy the 1,000, yung millennium na tinatawag, 1,000 years. No? And of course, you know all of this. While the kingdom of God, ang sabing ganon ay the kingdom of God is not physically observed. You do not say, it is here or it is there, for the kingdom of God is within you. Ang sabi. So what is the kingdom of God? The kingdom is our hearts. At sino po ang king nung mga panahong hindi mo pa tinanggap ang Panginoon? You are the king or the queen of your heart, of your life. Diba? Ikaw yung, I am the captain of my ship. Diba? Ganon, ako ang ruler ng aking buhay. Buhay ko to, wag mo akong pakikialaman. Diba? Sabi ni Frank Sinatra, I did it my way. Diba? Ibig sabihin, ako ang masusunod, ako naghahari. Yun ang ibig sabihin ng kingdom. Kasi there is a king in a kingdom. But when you accepted the Lord Jesus Christ, you become poor in spirit and you realize that I am not the king of myself. You realize that you have to step down from the throne and allow the Lord Jesus Christ to be the king of your life. Hindi na ikaw ang masusunod, ang Panginoong Jesucristo na ang masusunod. Kingdom of God is where God is ruling. Kung saan siya nagro-rule, saan siya nagro-rule? Sa buhay mo. Kapag siya ang nasusunod sa buhay mo at kapag tinanggap mo siya. Kaya nga tinatanggap natin siya as Lord and Savior. Ang mahirap sa mga tao, tinatanggap lang nila si Jesus Christ as Savior. Hindi ka totoong ligtas kung Savior lang siya, kung salbabida lang siya.
Dapat tanggapin mo muna siya as Lord. What is the meaning of Lord? Master. What's the meaning of that? King. You have to receive Him first na maghahari sa buhay mo, and then He will become your Savior. Hindi baligtad. Or hindi isa lang. Pipiliin mo na, gusto ko si Jesus Savior lang. Sino ba naman ang ayaw na sumunod ka sa panalangin? Di ba? Ganun tayo. Kapag naglilid tayo ng mananampalataya, di ba sinasabi natin, sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap para ikaw ay maligtas. Siyempre, yung tao, pag narinig na yun, siyempre susunod. Sino ba naman ang hindi gustong maligtas? Pero, hindi lang dapat Savior, kundi dapat ay Lord. Ano ibig sabihin ng Lord? Ikaw ang masusunod. Ang Panginoon ang masusunod sa iyong buhay. Lord, siya nang masusunod. Ibig sabihin, kasabay ng panalangin mo na tinatanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, dapat bilang Panginoon na kinocommit mo ang buhay mo na siya nang masusunod. No? And then, ang sabi po dito sa pangalawa, blessed are those who mourn. Verse 4, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. So those who mourn are those who are suffering. Sino ba yung mga nagmumorn? Yung mga nagsasuffer. Di ba? Mapalad ang mga nagluluksa. Kailan ba may luksa? Kapag may patay. Kapag may namatay, nagluluksa ka. When you mourn because of your sins, okay, and you want to die to yourself, yung namatay, yung sarili mong namatay. Yung old self mo namatay. At ikaw ay nagluluksa dahil na-realize mo gaano katindi pala ang mga kasalanan nagawa mo. Nasubukan nyo ba na ba yun? Na all of a sudden, nagpe-pray ka, tapos all of a sudden, ipapaalala ng Lord yung lahat ng mga kamalian na ginawa mo. You mourn. Why? Kasi hindi natuwa ang Diyos sa buhay mo, sa mga pinaggagawa natin sa buhay natin. And when we come to that place that we are very sorrowful, we are very sorry for our sins, diba? We mourn, no? God will comfort us, diba? Pag totoo yung paghingi ng tawad, God will comfort us. Iko-comfort niya tayo ng kanya pong presensya at ang kanya pong mga salita. Sometimes, ang mga nagmo-mourn din ay yung mga nagsasuffer. Suffering because of different reasons. You lose your loved one, but you are in Christ, He will comfort. No? You are deeply or you are persecuted, God will comfort you. Maraming reason bakit tayo nagsasuffer. Okay? Kasi yung suffering, madalas nating marinig, di ba? Na parang blacksmith, para mag-shape siya, anong gagawin? Padadaanan sa apoy. Hindi lang apoy, matinding apoy, no? Para sa ganoon, kasi pag matigas yung bakal, hindi mo na ma-shape. Kailangan yan tunawin para ito ma-shape sa shape na gusto nung nag-shape. Okay? So if God wants you to shape to be like this, ganitong uri ng suffering ang ipaparanas niya sa'yo para ma-mold ka sa area na yun. Because hindi pare-pareho yung ating testings. Why? Magkakaiba tayo ng witness. In this area, malakas ka. Doon sa mahinang area, lalo ka doon makakaranas ng testing because gusto ng Lord yung weakness mong yun ang maging strength mo. Ganun po yun. And we are all under construction. We are under construction. Alam niyo po yung asawa ni Billy Graham, di ba? Doon sa kanyang epitaph, nakalagay doon. Praise God. Construction finished. Kailan tayo magkakaroon
na finish na yung construction. Kapag namatay na tayo. Pero habang buhay tayo, we are all under construction. You are under construction. I am under construction. If there are some things that I don't have in me, or kung meron pa akong mga flaws na nakikita nyo, don't worry because God is not yet finished with me. And I thank God because God is not yet finished with you. And we should stop judging one another because of one another's weaknesses. Because we are all under construction. Okay? So, minomold tayo ng Diyos para maging better person. And, dapat maging pliable tayo doon sa pag-mold ng Lord sa atin. Kapag minomold niya tayo, huwag tayo nagre-reklamo. No? Kundi, hayaan mo na yung nangyayari sa buhay mo, nawa maging mensahe, bakit nangyayari sa buhay mo. And because of that, we can hear God and we submit to the leadership and to the lordship of the Lord Jesus Christ. We should mourn for our iniquity and to the iniquity of others. Yung hindi tayo nagagalit actually sa tao, nagagalit tayo dun sa ginagawa, di ba? Yung iniquity. But sometimes Christians just make it personal. Galit ka sa ginagawa, pati sa tao galit ka na. And you tend to become a Pharisee. Di ba? Pero hindi dapat ganun. We should mourn over the sins and the iniquities. Pero i-extend yung love doon po sa tao, including ourselves. Because sometimes we also cannot forgive ourselves. May mga tao na hindi rin mapatawad yung kanilang mga sarili. But you have also to forgive yourselves. Okay? And the promise of the Lord is those who are mourning will be comforted. 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4 says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforts us with the same comfort. Diba? So that, kapag tayo ay nakaranas ng trials, we can also extend the same comfort that we had. Halimbawa, okay, namatay yung nanay ko years back, maraming taon alam ko yung pakiramdam nung time na yun na namatay siya. So now, I can relate to those who have lost their mothers. Kung minsan, we sympathize kasi malungkot, alam natin, masakit, pero hindi mo alam gaano kasakit sa loob kung hindi mo pa naranasan. Parang ganito. Yung kinukwento lagi ni Pastor na hanggat hindi mo nararanasan paano ang walang salamin, hindi ka makaka-relate. Tatawanan mo pa yung may salamin. Ay, tatawanan mo, no, kasi hindi makakita. Pero pag ikaw na maiintindihan mo, no, na bakit bali-baligtad na yung ginagawa mo, o bakit di mo na makita yung dumi, it's because meron kang problema sa mata. Okay, and you can relate with the others. No? So, ang reason bakit dumadaan tayo sa trials, and ang reason din bakit kino-comfort tayo ng Lord sa trials natin is because kapag may kapatid naman na nakaranas or nakakaranas ng trials, i-comfort din natin. Hindi yung buti nga sa'yo. Di ba? God has been extending and showing His comfort to us. So we have to comfort also those who are mourning. Pangatlo, blessed are the gentle, or sa NASB kasi gentle, sa ibang translations, meek. Okay? Blessed are the meek, or blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Meekness is not weakness. Hindi ibig sabihin na meek ka
mapagpakumbaba ka, gentle ang spirit mo, it does not mean na takot ka or mahina ka. Jesus Christ was the meekest person who lived on earth. But there is nothing weak about Him. Diba? May mga time nga na nagalit siya, diba? Anong ginawa niya? Pinagtataob niya yung mga lamesa. So yung nakikita natin sa traditional na Jesus film, na si Jesus ay payat, na si Jesus ay parang mahina, hindi po ganun. Remember, carpenter siya. No? Remember, he was not raised in a rich family. Ibig sabihin, sabi nga namin sa salita namin, batak. No? Ibig sabihin, batak. Yung katawan niya matipuno. No? But he was the meekest person was ever lived. So, ang sabi ng Bible, blessed are the meek. So, ang ibig sabihin ng humility or meekness it is not thinking less of yourself. No? Humility is standing on the truth. Alam mo, pag halimbawa, ikaw ay nagkaroon ng magandang accomplishment. May nag-congratulate sa'yo at sinabi, uy, ang galing mo naman. Ay, hindi naman. Ganun tayo mga Pilipino. Ay, hindi naman. O kaya, valedictorian ka. Uy, ang galing mo naman. Ay, hindi naman. Di ba ganun tayo? No? Pero alam mo naman na magaling ka. Kaya ka nga naging valedictorian. Wala namang naging valedictorian na hindi magaling. Ano yung sasabihin mo? Thank you. That is standing in the truth. Ano yung truth? Talaga naman. Pero hindi mo naman sinasabi na, uy, magaling ako. No, ibang tao nagsasabi. Okay? So, humility or meekness is not thinking less of yourself. But you have to think of yourself less. Hindi yung egoista ka. Magkaiba kasi yun, di ba? So, yun yung humility. Yun yung meekness na tinatawag. Philippians chapter 2, verse 3. No? Di ba ang Panginoong Jesucristo na nagpakababa rin siya? Kaya nga sabi ni Apostle Paul, let your attitude be like, an example niya po ang Panginoong Jesucristo, di ba? Na bagamat siya'y Diyos, hindi niya inaring maging kapantay ng Diyos, kundi nagpakababa siya. Pang-apat, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Okay, so bago tayo pumunta dun sa pang-apat, tignan po natin yung first, second, and third na binasa natin kanina, di ba? Yung sabi ko na yung first na to, there is a blessing because of emptiness, because of humility. Ito naman pangalawa, ito po ay blessings because we want God to fill us up. Dito sa pang-apat, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. What is righteousness? Ano ang katuwiran? Righteousness means right standing before God. Yun yung righteousness. Tama yung tayo mo sa harapan ng Diyos. Right standing before God, that is righteousness. Righteousness speaks of right relationship with God and with other people. Yun ang kaya nga kapag sinabing si Jose ay matuwid sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao, ibig sabihin, right ang standing niya before God at right ang standing niya with other people. That's righteousness. Right standing. So the idea of right relationships with others forms the link in the chain to the next section of the Beatitudes. No? While right standing with God is His gift of salvation. No? Given through faith in Jesus Christ to those who believe in Him. Sa paanong paraan? Ganito yun. Kasi di bang sabi ng Isaiah, all our righteous acts are like, dirty rags in God's sight. So, ibig sabihin, yung kabutihan pala na ginagawa ko, kunyari, hindi pa ako mananampalataya, nagbibigay ako sa,
sa mga ospisyo, ako ay gumagawa ng mabuti, nagdodonasyon ako, etc., etc. According to the Bible, those kinds of righteousness are just basahan sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin walang silbi. Why? Kasi nga merong dalawang uri ng righteousness, di ba? There are two kinds of righteousness. The first one is what we call the righteousness that comes from the law. Yung sinabi ko kanina. The righteousness that comes from the law which leads to self-righteousness. Kaya nga napakayabang or napakamapagmataas ng mga Pariseyo is because, sa totoo lang, pag sinabing Pariseyo during that time, talagang sumusunod sila sa batas. Lahat ng uri ng batas ay sinusunod po nila. Grabe. No? Kasi po pag narinig natin yung salitang Pharisee ngayon, very negative. Actually negative. Pero during those times, if you are a Pharisee, you pride yourself to become a Pharisee. Kaya nga, di ba sabi ni Apostle Paul, kung meron man maipagmamalaki ang sino man, mas ako. Tapos nabanggit niya, I'm a Pharisee. Pharisee si Paul. Before he was converted, he was a Pharisee. Makikita natin yun sa Philippians chapter 3. No? And, yun yung righteousness that comes from the law. Ngayon, kung ikaw ay wala pang relasyon sa Panginoong Jesucristo at ikaw ay sumusunod lang sa mga batas para ma-please mo si God, because we cannot really please God apart from our faith. Ang sabi po ng Hebrews 11:4, it is impossible to please God without faith. Malinaw yun. So you can do all the right things without pleasing God sa buhay mo. Because yung righteousness that comes from the law will always lead to self-righteousness. And it always lead to a better than thou attitude. What is a better than thou attitude? Sa mind mo, kahit na hindi mo sinasabi, I am better than you. Pero actually may Pharisee na nag-pray ng ganito, di ba? Nakita niya yung tax collector, nagpe-pray siya, sabi niya, Panginoon, salamat po na hindi po ako kagaya ng tax collector na to. Di ba? But sometimes, we are not vocal in our word, in our prayers, but our hearts and minds says this. Lord, salamat po na hindi ako kagaya niya. Na may pataas-taas pa tayo ng kilay. Di ba? Why? Kasi nga, tinitignan mo yung sarili mo na you are better. Like, I am better than thou. I am better than you. Di ba? Buti pa ako, buti pa yung pamilya ko, buti pa. Yung ganon. No? God forbid na maging ganon tayo. No? It is very important to obey God's law, but God forbid that we become self-righteous in our walk with the Lord. Romans chapter 3 verse 10 says, for there is no one righteous, not even one. There is only one person who was righteous and is righteous, and that is the Lord Jesus Christ. Bukod doon, ang sabi ng Bible, none. Not even one. Ayan, in-amplify pa niya. None, not even one. Wala, kahit isa. Diba? In-amplify pa niya eh. And Romans chapter 3 verse 23 says, for all have sinned and fall short of the glory of God. If this is God and this is you, you can never reach a holy God because you fall short. Because people want to reach God because of their good works. But you fall short. Because there is only one kind of righteousness that God will approve. Ano yon? The righteousness that comes from the Lord Jesus Christ because of His death on the cross. That's why John 14:6 says, I am the way. Jesus is speaking. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, not of your own righteousness. No? Kaya maraming tao kala nila sapat na yung mabubuti nilang gawa. Kaya ko minsan nakakalungkot. Pag may namatay at sasabihin, alam nyo, napakabait nung tito ko. Napakabait nung tita ko.
Okay. Mananampalataya ba siya? Tumanggap ba siya sa Panginoon? Hindi, pero napakabait niya. Sorry. Yung mabait na yon, it will not lead to heaven because that is not biblical. It is only by grace, by faith, no? By grace through faith in the Lord Jesus Christ, kaya ka maliligtas. Pwede mong i-memorize ang buong nakasulat sa Biblia without being saved. Alam niyo ba yon? The devil memorized the Bible. Kilala niya, di ba? Tinukso pa nga niya si Jesus Christ. Gamit ang the same scripture that we are studying right now. The devil can quote the Bible. Okay? So what is the righteousness that comes from grace through Jesus Christ? So dalawang uri yun, no? Yung una, righteousness that comes from the law. Pangalawa, righteousness that comes from grace through Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Okay. Guhitan nyo to kung may Bible kayo. 2 Corinthians 5:21. Alam niyo po mga kapatid, huwag kayong matakot na guhitan nyo ng Bible ninyo. No. Huwag kayong matakot kasi ang isang Bible na hindi na guhit-guhitan, ibig sabihin hindi mo binabasa, hindi mo pinag-aaralan. Sorry, pero ganun ang tingin ko doon. He made him who knew no sin to be sin in our behalf. Ano sabi nito? He, God the Father, made him, si Jesus Christ, as sin. Ginawa niya siya na kasalanan. Parang ganito yan. You are sinful. But actually, Jesus is sinless. Pero sabi ng Bible, God the Father made Jesus Christ as a sin. That's why He became a sin offering sa atin, para sa ating mga kasalanan. Who knew no sin. Hindi nga niya kakilala kung anong kasalanan eh. There is only one thing, hindi siya makarelate kasi wala nga siyang kasalanan. On our behalf. So that we might become the righteousness of God through Him. Naintindihan niyo ba yun? Baka mamaya, wala kayo ng oo. Pero kung pwede ko lang nailagay sa isip ninyo to. Siya na walang kasalanan, ginainari ng Ama na mapunta lahat ng kasalanan ng sanlibutan, kasalanan mo, kasalanan ko, sa Kanya. Kaya nga siya napako sa krus eh. Kasi yung crucifixion, during the time of the Roman Empire, is the, ano yun, ito yung pinaka, ano ba tawag nun? Pinaka, Cilia Electrica or ano ba yan? Pinaka, capital punishment during that time. Dinala niya yun lahat. Pero wala siyang kasalanan, pero dinala niya yun. Lahat para po sa atin. Upang sa ganun, tayo nahihingi ng tawad sa Kanya ay patatawarin niya because of what He has done on the cross. Siya yung nagbigay sa atin ng katuwiran para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos isang araw. Eh pagdating ng panahon, sasabihin, anong reason mo bakit ikaw ay papapasukin ko? Kung magtatanong ng gano'n ng Diyos. Kung lang Lord, marami po akong mga dinonate, ako po ay ganito, ganyan, magaling ako, mabait ako, wala akong kaaway. Alam mo mangyayari? Bababa. Wala kang points. Pero, kapag tayo humarap sa Diyos, tinanggap natin si Jesus Christ as our personal Lord and Savior, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, ginawa natin siyang master ng ating buhay na habang nabubuhay tayo, sumusunod tayo sa kalooban niya. Ang makikita ni Jesus ng Ama sa atin sino? Si Jesus Christ. Not our righteousness. Kasi nga, hindi tayo pupunta kung righteousness lang natin. That's why the servant who hungers and thirsts for righteousness is the same as the one who seeks God's kingdom. Kaya nga dun sa Matthew 6:33, anong sabi? Seek ye first the kingdom of God. Hindi kingdom of heaven yun, ha? Anong nakalagay? Kingdom of God. Ibig sabihin yung pag-aari ng Diyos sa buhay mo.
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung pagpapala, susunod na lang yan sa'yo. No? Alam ng Diyos yung kailangan natin. Pero sabi niya, unahin mo muna ang kanyang kaharian. Kaharian sa buhay mo at ang katuwiran niya at ang lahat ng ito. Ano yung lahat ng ito? Yung needs mo. Ang lahat ng ito. Susunod na lang yan sa'yo. Kaya mo masasabi, blessings will follow you all the days of your life. So, ano ang promise ng Lord? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. God will pour His presence and His life sa buhay po natin. And we will be satisfied. Magiging masaya tayo or we become blessed because satisfied ka. Ang tao na hindi masaya, yun yung taong hindi kontento sa buhay, right? Kasi ang nakikita mo lagi, ay, meron siyang bagong gano'n, meron siyang bagong iPhone, meron siyang bagong ref, meron siyang bagong, alam mo yon, pag you are not satisfied eh. Kaya hindi ka masaya. We covet. Gusto mo yung, sana yun na lang yung ganito ko, sana akin yun, sana ganyan. But when you thirst and hunger for righteousness, not for material things, you will be satisfied. And the presence of God will be our satisfaction. Diba? Kaya nga, meron o wala, sabi ni Apostle Paul, nasanay akong meron, nasanay akong wala. Eh ano? Kasama ko si Kristo, I am satisfied. Ganun dapat. No? Ganun tayo dapat. And then, panglima, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. God wants us to show mercy because nakatanggap tayo ng mercy. Kinahabagan tayo ng Diyos. No? Kinahabagan tayo ng Diyos. We did not receive what we deserve. Okay, anong pagkakaiba ng mercy at saka ng grace? Grace is receiving something that you don't deserve. Hindi mo deserve, pero natanggap mo. Hindi natin deserve ang kaligtasan, pero natanggap natin. That is grace. What is mercy? Mercy is not receiving the punishment that we should receive. Yun. So, ang sabi ng Bible, blessed are those who are merciful. Mapalad daw yung mga tao na nag-extend ng habag sa tao, ng mercy. If you remember the parable of the unforgiving servant, di ba? Malaki yung utang niya. Pinatawad siya. Di ba? Pinatawad siya, pinatawad. Ang saya-saya niya kasi napatawad siya. No? Tapos, nasa lubong niya ngayon yung may utang lang sa kanya ng ganyan. Bayaran mo ako, kung hindi, pakukulong kita. Alam mo yun? Hindi niya in-extend yung mercy, the mercy that the master has given him. Nahabag yung master. Kaya hindi na pinarusahan, di ba? Pero ikaw, minsan tayo ganun eh. Ang daming nating kasalanan na pinatawad ng Diyos. Ang dami nating kapalpakan sa buhay natin na pinatawad ng Diyos. And then here comes a brother or a sister na hindi mo mapatawad dahil ang lagi mong tinitignan sa kanya yung mga past niya. Or even kung mag-asawa kayo, every time na mag-aaway kayo, magmula yung panahon ng kopong-kopong, binabalikan mo. What kind of mercy is that? Walang mercy doon. Bakit? Tinotorture mo yung tao. You know, sometimes we torture people because we lack mercy. Sana magkaroon tayo ng merciful heart, mga kapatid. No? Every time I sin, kung meron akong nagawang kasalanan sa inyo, be merciful to me. And every time you sin, I will be merciful also to you. You know, I have extended a lot of mercy. Alam niyo ba yun? And I know you have extended a lot of mercy too, para sa akin.
At yan dapat. If you want to do the Beatitudes, kasama yun, yung mercy. Kaya sabi ng Panginoon, pinapauna ko na sa inyo, ganito kayo dapat. Be merciful. Because along the way, along your journey, along your Christian walk, there will be people who will disappoint you, who will do these things to you. Okay? Be merciful. Kaya nga si Jesus Christ, nakapako na nga sa krus. Ang sabi niya, Panginoon. Kaya sabi niya, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. That's mercy. Nakapako na nga siya sa krus. Di ba? And, punta na tayo sa pang-anim kasi magalaw na. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Okay? The Pharisees in Jesus, they strictly follow the law. Alam natin yun, no? But they are more concerned on the outward cleanliness. Di ba? Merong account sa Gospels, di ba, na ang sabing gano'n, bakit yung mga disciple namin naghuhugas ng kamay? Ba't yung disciples nyo hindi naghuhugas ng kamay? Did you come across that? Di ba? Na pinipintasan yung mga disciples ni Jesus Christ kasi hindi sila naghuhugas ng kamay pagkakain. Kumbaga, koboy, kakain na sila. Pero actually, sa Jewish law, bawal yun. Dapat maghuhugas ka talaga ng kamay. At meron pang paraan kung paano ka maghuhugas. Diba? Kaya nga, ang daming galit kay Jesus Christ dahil radical yung teachings niya. Yung parang hindi traditional. No? Kasi, ang mga Pharisees, huhugas siya ng ulo, huhugas ng paa, huhugas ng ceremonial cleansing. Marami silang mga kung ano-anong ceremonial cleansing, pati paghuhugas ng kamay. Tignan niyo na lang si Pilato. Di ba? Ang paraan niya ng pagsasabi na wala akong kinalaman dyan, nagpakuha siya ng basin of water, right? Hinugas. That is one way. Bakit siya nagpakuha? Kasi ceremonial naghugas siya ng kamay para ipakita na wala ako, malinis ako. Pero actually, hindi siya malinis. No? Yun ang ibig sabihin nun. They are more concerned on the outward cleansing rather than the purity of heart. No? Panlabas ang tinitignan nila. No? So, washing of hands and body, napakahalaga sa kanila. But it's actually in the Mosaic Law. Nasa Old Testament yun. Tama naman sila. No? Kaya lang, kung noon law, we are under the grace and the love of God ngayon. No? Anong promise dito? They shall see God. Alam niyo mga kapatid, every time we come to the Lord Jesus Christ, nagba-Bible reading tayo, do you wonder, nagtataka ka ba kung bakit nagbabasa ka ng Bible, bakit parang walang nag-i-speak sa'yo? You check your heart. Because the Bible says, blessed are those who are pure in heart, for they will see God. You will see God while you are reading your Bible. God will speak to you. Hindi lang yung words na kailangan mong i-memorize or pag-aralan, but if that word will speak to you, it means meron kang heart that is pure enough to ask the Lord to purify you before you read your Bible, that you can apply that word into your heart. Kaya napakahalaga. Every time we read our Bibles, we pray to the Lord to purify us, to cleanse our hearts. Because we will see God. Pang-pito, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Ayan. Ano ibig sabihin ng peacemaker? Alam niyo to, di ba? Peacemaker does not mean only na nagbabati ka ng dalawang tao. Hindi lang yun. Mas malalim doon. Peacemaker is you want peace in your everyday life. Being a peacemaker is hindi mo na ipaparating yung narinig mo na alam mo, sabi ganyan. Ganyan-ganyan ka daw. Ay, ganun. Siya nga yan eh. Ganyan-ganyan. Sinabi niya tungkol sa'yo. Ganyan-ganyan ka daw. Tingin mo. Peacemaker ba yun? If you are not like that, di ba sabi? Blessed are the peacemakers. Kung alam mo na nga, parang ano yun? Ginagatungan. Sabi,
Ginagatungan para magliyam. Para mag-apoy, para pag nag-away, tuwan-tuwa ka naman. Diba? Ay, salamat, nag-away sila. Hindi na sila vibes, kami na ngayon ang vibes. Alam mo yun? Mga pusong, di mo alam kung ano, no? Pero yun ang sabi, you have to be a peacemaker. Number 8, blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness. For theirs is the kingdom of heaven. And then, verse 11, hindi ito pang siyam na beatitude. This is just an amplification of verse 10. What is verse 10? Ano yung pang-walong beatitude? Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness. Mapalad ang mga taong pinag-uusig dahil sa katuwiran. No? Blessed are you when people insult you or persecute you and falsely say all kinds of things against you because of me, because of the Lord Jesus Christ. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Paano ka na-persecute? Una, you may, ano yung persecution na may blessing? That you suffer for being loving, for being holy, for being truthful, for being good, for being a follower of the Lord Jesus Christ. Yun yung persecution na naranasan mo. No? Or yung na-persecute ka dahil sa kagagawan mo. Parang ganito may young people, pine-persecute po ako sa bahay lagi. Kasi born again na ako, sumasama na ako. Yung pala, kaya ka na-persecute sa bahay. Kasi magmula nung naging Kristiyano ka, aalis ako lagi, may fellowship, di ka naghugas ng pinggan, hindi ka naglilinis, mape-persecute ka nga. Okay? Hindi yun yung persecution na may blessing. Ang persecution na may blessing is because you are seeking God's righteousness. Hindi dahil sa kagagawan mo. Na-persecute ako, kamo, yung pala, may mali kang ginawa. Tapos gagamitin mo pa yung word na na-persecute ka. Di ba? Hindi po yun ang sinasabi po ng Panginoon dito. Anyway, ipagpapatuloy po natin yung Sermon on the Mount sa susunod. We will talk about the disciples and the world. No? Kasi mahaba-haba po ang Sermon on the Mount at ayoko po siyang binibilisan. Because we always do this verse by verse, chapter by chapter. No? And tayo po ay manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Tulungan niyo po kami sa amin pong mga kahinaan. Hindi po kami perfecto, subalit kayo po ang Diyos na kumikilos sa buhay namin upang sa ganoon malaman po namin ang tamang daan at ang tamang katwiran. Sa oras pong ito, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Kinikilala po namin ang aming pong kahinaan, ang aming pong kasalanan, ang aming pong mga pagkukulang. At kami po ay humihingi ng kapatawaran, Panginoong Diyos, sa lahat po ng aming pong mga naging, sa amin pong mga naging kasalanan. Marami pong salamat sa inyo pong kahabagan at tulungan niyo po kami na kung paano niyo po in-extend ang inyo pong mercy sa amin, maging merciful po kami, Panginoon, sa amin pong kapwa. Salamat po sa inyo pong kabutihan sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless.